Pinangangambahang makakaapekto sa eleksyon sa Lunes ang umiiral na rotational brownout sa Mindanao. Tinitiyak naman ng Department of Energy at COMELEC na ginagawa na nila ng solusyon ang problema para mapangalagaan ang integridad ng eleksyon. Makibalita tayo kay John Paul Seniel ng GMA Davao. Ilang buwan ng ganito kadilim ang ilang kalsada at kabahayan sa Mindanao. Dahil ito sa patuloy na umiiral na rotational brownout doon, nadulot naman ang kakulangan sa supply sa kuryente. It's really wreaking havoc on our normal lives in Zamboanga and in Mindanao. Dagdag pa ang kawalan ng kuryente sa kalbaryo ng mga residente sa araw dahil sa init ng panahon. Sa gabi naman, tinitiis nila ang pagkapa sa dilim. Maging ang kabuhayan ng ilan, apektado ng brownout na nararanasan mula 6 hanggang 8 oras kada araw. Ang sitwasyong ito, posible rin makaapekto sa darating na eleksyon, lalo pat mga dekuryenteng precinct count optical scan o PCOS machine ang gagamitin sa botohan. Pero ayon sa Commission on Elections, sakaling mawalan ng kuryente sa mismong eleksyon, hindi basta-basta maaapektuhan ang PCOS machine. May baterya raw ang bawat isa sa mga ito na kayang tumagal ng hanggang 16 na oras. May 2 extra PCOS batteries din daw na nakaantabay sa bawat bayan o lungsod. Bukod pa ito sa mga nakahandang generator sets. When we say little power, they have power maybe 2-3 hours per day, but for the rest of the day, wala na. So we've identified those areas and we are sending generator sets. When that happens, when there's an incomplete transmission, the system will wait for a complete transmission. Hindi niya gagamitin yung incomplete. Puspusan din daw ang paghahanap ng Department of Energy ng solusyon sa problema. Dapat may mga standby generators doon sa mga presinto. So this is in coordination with also the local government. So nandun to sila to inspect the 24 hours. Ang South Cotabato Electric Cooperative may sapat daw na kuryente para sa eleksyon. Ang Zamboanga City Electric Cooperative naman, bibili raw ng karagdagang kuryente mula sa ibang power producers. Aminado ang Zamboanga del Sur Electric Cooperative at Surigao del Norte Electric Cooperative na posibleng ngang magka-brownout sa kanilang lugar sa Mayo at 13. Pero kung sakali, may kapangyarihan naman daw ang COMELEC at ang lokal na pamahalaan na pwersahang i-shutdown ang operasyon ng malalaking kumpanya gaya ng mga mall at binahan sa mismong araw ng eleksyon para magamit ang kuryente nila sa mga presinto. John Paul Seniel, Nagbabalita, Pilipinas.